So magandang araw po sa inyong lahat, mga kapitig puso. At tayo po ngayon ay narito upang magkaroon tayo. Ito po yung bago nating pong programa dito sa Pintig Puso. Ang tinatawag po nating hashtag I choose day. I choose to be happy. Alam nyo minsan kasi sa punto po ng mundong ginagalawan po natin ngayon mga kapatid, ano po? Ang dami-dami pong nagsasabi. Naalala ko pa nung ako ay bata pa at nagdesisyon akong pumasok ng seminaryo. Sabi nila, pag tumanda ka, malungkot ka, mag-isa ka, hindi ka magiging masaya sa buhay. Tapos may mga tao na nagsasabi na sila daw ay nagmamadali kasi kailangan we need to get married at early age, tapos to have a baby, then ang dami-dami. Tapos when frustration came, pag yung mga batang to lumaki na, yung tawag natin blessing sa kanila, dati pa naging makulit, then hindi na tayo masaya. So nasaan ba yung batayan ng ating kasiyahan? Ano po? Maganda po na pag-usapan natin yun, ano? Bilang mananampalataya, pag-isipan po natin, paano ba maging masaya? Ano ba yung sabi ng Panginoon sa tunay na kasiyahan, ano? Kasi nga ang kasiyahan po ay isa lang po yung aking masasabi dito. Hindi ito destination. Ito po ay tinatawag po nilang daanan. Sabi nga po nila sa English, happiness is a journey, not a destination. Work like you don't need money. Love like you've never been hurt. And dance like no one is watching. Yun po yung happiness na dapat po nating makita. Ano po? Mga kapintig puso, sa dami-dami po ng problema natin, sa dami-dami po ng ating mga pinagdadaanan, huwag nating kalimutan, ang dami-dami po nating dapat ipagpasalamat at dapat nating ipagsaya. Sabi nga po nila, kanina pong umaga, habang po ako ay nagninilay para po sa araw na ito, para sa programa nating ito, may nakita po akong isang post, ano po. At ito po ay aking pong pinost sa Facebook. Sabi niya, be with someone who brings out the best in you, not the stress in you. So ito po yun. Kung alam mo namang hindi naman talaga siya nakapagdudulot na sa'yo ng kasiyahan, nakapagdudulot lang sa'yo ng kalungkutan, what's the reason para tayo ay magstay? Ano yung dapat nating gawin? Alam nyo, even Jesus Christ, when he heard about the death of his cousin, John the Baptist, ano pong ginawa niya? Ano po? Alam niyo ang ginawa niya, mga kapindig puso? Ang ginawa niya, lumayo siya. He withdrew himself. At he stay alone doon po sa tinatawag nilang deserted place. Dito po niya sinubukan, dito niya tiningnan, dito niya pinagsumikapang planuhin ano yung nais ng Diyos, i-align yung gusto niyang mangyari. Kaya nga't mga kapatid, sa atin pong lahat, at nais po nating bigyang din ito sa ating buhay. When we are frustrated that we have teenagers to deal with, alam natin yan. Yung mga kabataan ngayon, may sariling mundo yan. May iba yung paraan ng pagpapalaki sa atin. Then we were certainly happy when they are out of that stage. Alam mo yung mga teenagers, pag yung nag-explore sila, andun yung away ng nanay at tatay, away ng mga magulang, away ng magulang sa anak, anak sa magulang, magulang sa mga kapatid. So may mga pag-aaway. Dumarating po yung frustration, especially when they are trying to assert to a certain level ng buhay nila. Ito yung level na gusto kong marating, ito dito dapat ako. So naghahanap sila ng grupo. They are looking for happiness, ano po. Kaya nga po sana makita natin sa punto po ng ating buhay bilang mananampalataya na sa paghahanap po natin ng tunay na kahulugan ng buhay, kailangan po nating tignan ang tangi o paraan para po tayo ay magkaroon ng kasiyahan ay walang dilit iba kundi ang ating Panginoon. Ang Panginoon, kailangan natin siya sa ating buhay. Huwag po tayong lumayo sa Kanya. Sa kabila po ng sakit na nararamdaman po natin, sa kabila po ng nararamdaman natin, we need to tell to ourselves that our life will be complete kung paano
kung tayo ay kapiling natin ng Diyos. At ang kapiling natin ng Diyos, hindi yung mamamatay ka na. We can still be with God. We can still be with His people at the same time. At ito po yung kailangan po natin. Huwag na po nating isipin yung sinasabi po nila. Sabihin natin sarili natin, ito, naririnig ko po ito, and I want to quote, sabi niya, we tell to ourselves that our life will be complete when our partners get in act together, when we get nicer car, when we able to go to a nice holiday, when we retire. But sometimes yung mga retired, sila yung minsan hindi sila masaya. Nasabi nila, maghahanap buhay muna ako, gagamitin nila yung pera nila. Tapos yung pera nila, titipirin nila, hindi nila gagamitin. At eventually hanggang sa tumanda na sila, hindi na sila makalakad, hindi na makapasyal. At sasabihin nila, ay gagamitin ko na yung pera ko para magpagaling ako, para lumakas ako, para makapasyal ako. So at the end of the day, hindi mo rin nagamit. The truth is, there is no better time. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo, mga kapintig puso. There is no better time to be happy. Happiness is right now. If not now, when? Kailan? You know, your life will always be filled with challenges. It will be filled with problems, will be filled with difficulties. But it's best to admit, sabi nga po ng isang author, to yourself, decide to be happy anyway. Kailangan natin maging masaya. Alam mo, napakaganda po nung sinabi ni Dr. Alfred Sousa. And he said, for a long time it had seemed to me that life was about to begin. It's real life. But there are always some obstacles in a way. Something to be gotten through thirst. Some unfinished business. Time is still to be served and a debt to be paid. Now then life will begin. At last dawned on me those obstacles were my way. This perspective has helped us. There's no way to happiness. Happiness is a way of life. Kaya nga't sana po, ang pinakamaganda po nating gawin, if you are really want to have happiness in life, treasure every moment that you have. And treasure it. To be with your children, treasure it. Yung mga taong nagbibigay ng stress, talikuran mo muna yan. Saka na natin sila harapin. When we are able to compose ourselves, when we are able to rebuild ourselves, after this stressful moment, yung matitinding away, maghanap po tayo ng positive way na magkaroon tayo ng happiness o kaligayahan. Pagkasama mo yung apo mo, lalo sa mga matatanda ngayon, no? Yung mga nanay, tatay, mga lolo't lola, yung mga apo nyo, pagkasama yung apo nyo, kasama yung mga anak nyo, then if you consider them your treasure, then enjoy that moment. Enjoy the moment that you are with them. Tapos, isa rin ang magandang tandaan natin, stop waiting to lose 10 pounds. Sabi nga po nila. Maging masaya tayo. Kasi nga alam nyo, hindi natin, life is too short. Promise. Ang dami ko pong nakitang mga tao na ngayon ay, dahil bilang pari, ang dami natin nakakausap ng mga namatayan. Ang dami-dami nilang plano. But they are not able to contain or they are not able to enjoy the presence of being together. They are too busy working. Kayo mga nagtatrabaho ngayon, when you are at office, work. And pero pag may oras ng break time, magpahinga ka. When you go home, stop working. Why? Stop working. Continue, enjoy life. Kailangan po natin na mas maging masaya tayo, maging makahulugan yung ating buhay. Makikita mo yon when you spend your quality time with your children. Sa mga apo mo. Kasi alam nyo, lalo yung may mga anak ngayon na nakukulitan sa inyong mga anak, lalo pag inuuwi nyo yung trabaho, no? Inuuwi nyo yung trabaho, tapos nakukulitan kayo sa mga anak nyo. Alam nyo yung kakulitan na yan, hindi na babalik yan. Hindi na babalik yan. Kaya nga, habang kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, mga kapatid, enjoy po natin yung moment. If every stage of your children's life, i-enjoy po ninyo yun. Huwag po tayong manghinayang na ibuhos
ang ating oras sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. At eventually, yung trabaho makapaghihintay yan. Pero yung paglaki ng anak nyo, hindi. Bakit? Kasi po, alam nyo, yung mga anak ninyo, pag lumaki na yan, magkakaroon ng sariling mundo yan. Habang bata pa, yung mundo nila nasa inyo. Enjoy it. Enjoy it. Yung mga apo nyo, habang they're still running after you, they're still looking for you, enjoy that. Kasi time will come, yung mga anak nyo, maghahanap ng panibagong mundo yan. Then eventually, yung source of happiness mo, wala na. Matanda na. Na-miss mo na yung pinaka-importante. Sabi nga po nila dito, enjoy the moment until yung mga bata na yan lumaki, at pag lumaki na, sooner or later, iiwan kayo niyan. Iiwan kayo niyan. Bakit? Magkakaroon ng magsisimula yan sa dating, na dapat ikaw yung kasama, kayo magkakasama. Kahit sooner or later, magpapaalam na yan, makipag-date na yan. Wala na silang time. Wala na silang time sa inyo. Bakit? Busy na. Kaya ngayon pa lang, kung ako sa inyo, habang kasama ninyo yung mga mahal nyo sa buhay, enjoy them. Kasama nyo yung kapatid nyo. Hindi kasi natin alam, lalo ngayon, hindi natin alam mga kapatid, kung kailan tayo kukunin ni Lord sa bagsik nitong COVID na to. Kaya nga, wag na tayo maging morbid. Pero ang point lang natin, when we are with our children, we are with our apos, we are with our family members, enjoy the moment of being together. Sit aside your phone. Sa pamamagitan nun, makikita mo gaano kahalaga yung stages na paglaki ng mga anak mo until you realize, makita mo na lang, malaki na sila. At least, na-enjoy mo yung moment na gusto pa nilang magpayakap, gusto pa nilang magpahalik. Yung mga bata, pag naglalambing pa yan, minsan nakakalungkot isipin yung mga nanay o tatay o kaya lolo tula, Lola, pakisay na ko ang mabawa mo. Andun ka na sa tabi mo. Diyan ka, doon ka. Tapos eventually, sooner or later mga kapatid, ma-realize mo na lang, ay, hindi na lumalapit sa akin yung apo ko. Hindi na lumalapit sa akin yung anak ko. May sarili na siyang mundo. So ngayon, kaya nga, sabi nila, huwag nating hintayin yung Friday night. Kung we can enjoy the Tuesday. I choose to be happy. Di ba? Sabi nga nila, happy hour, Friday night. That's the night na pwede tayo magsaya. Ngayon pa lang, life is too short. Enjoy it. Pagkasama yung asawa mo, pag may time ka, i-holding hands mo yan. I-holding hands mo yan. Hawakan mo yung mga kamay ng anak mo, ng asawa mo. Kasi sooner or later, hindi mo na mahahawakan uli yan. Naku, maniwala kayo. Kaya nga sabi nga po dito dito sa Ayan. At magbabasa muna tayo ng mga nagme-message sa atin. Sabi ni Nilo Fernandez, good afternoon. Sabi naman ni Malu Santos, good afternoon to all. And to Father Joel. Ayan. Kay Kuya Manolo, good afternoon Father Joel. Sabi ni Ate Merly, Latayan, Patulot. Indeed, Father Joel. Alam si Ate Merly. At ang mga Latayan, family friend ko yung mga yan. So, talagang kailangan talaga natin, lalo na ngayon, ang dami-dami po may COVID sa mundo na ginagalawan natin. Na kailangan po, huwag mo na pong hintayin na tawagan ka at sabihin sa iyo na naghihingalo siya. Huwag mo nang tawagan na sabihin na may sakit ako. It's time to call them now. It's time to kumustahan system. Kaya nga sabi ni Malu, true Father Joel, life is too short. I choose to be happy, especially with my family. Yes, there's other way. Ayan, yung ating avid follower from Japan. Ayan, kay Ate Dulce Sasaki, magandang hapon sa iyo dyan sa Japan. At safe health, stay healthy, God bless you more. Ayan, o kay Hiraya Manuwari, magandang hapon po. Kay Charmel Duque, ayan, magandang hapon, condolence sa iyo. Anyway, alam niyo, magpatuloy tayo. Sa buhay po natin, hindi mo naman kailangang i-enjoy. Saka na ako mag-i-enjoy pag nakabili na ako ng sasakyan ko. Saka na mag-i-enjoy kapag nabili ko na yung bahay ko. Nagkabahay ka, nagkasasakyan ka. Then eventually,
hirap ka naman na maglakad, malabo na yung mata mo, o kaya ay hindi ka na makakilos gaano sa dala ng dami-dami mong ginawa. Now, it's time for us to enjoy. Alam nyo, hindi na, sabi nga po nila, do not enjoy the cold weather. Do not wait for the springtime. Do not wait for the summertime. Do not wait for the winter time to come to enjoy the happiness. May kanya-kanyang paraan, para maging masaya. Di ba, Mr. Mike De Leon, alam mo yan, di ba, pag nagkukwentuhan tayo. Alam mo yung saya ng buhay. Minsan, pag nakikita ko itong si Mike, lalo na pagkasama niya yung mga anak niya, nakita mo yung kasiyahan sa kanyang buhay. Kaya nga kung ako sa inyo, when you are with your family, with your friends, alam nyo, at even, ito lang din ang challenge ko, no? Sa mga nagsisimba, alam nyo, when you go to the church, when you do your service in the church, alisin nyo yung sama ng loob sa dibdib nyo. Naku, hindi yan magiging maganda. Do not wait for that time na mayroon pang kailangang mamatay para tayo ay magkasundo at magkaayos-ayos. Hindi na kailangan gawin yun. Ngayon pa lang, it's time for us to be happy. Ngayon pa lang, ilagay po natin sa isip natin ito. Happiness is a journey. Proseso ng buhay ang kasiyahan. Hindi yung pagdating ko doon, pag nakatapos na ako ng pag-aaral ko, pag may cellphone na ako, masaya na ako. Nung nagka-cellphone ka ng 3210, masaya ka na. Pero nung may dumating na 3310, gusto mo 3310 na naman, gusto mo naman, wala tayong contentment. At ngayon, may magaganda ka ng cellphone at gusto mo naman mga iba pa na mga... So, ang dami-dami nating gusto in order to be happy. Alam nyo, makasama mo yung kaibigan mo sa ilang minuto, isang sandali, enjoy that moment without sinning. Paano yun? Pag andyan yung kasama mo, kaibigan mo, magkwentuhan kayo about life, magkwentuhan kayo about the gospel reading, about the homily. Huwag niyong pagkwentuhan yung mga kasiraan ng mga kapwa niyo. Hindi niyo kailangan gawin yun. Ngayon pa lang, it's time for us to enjoy the happiness. And the happiness must be coming from within, mula sa kaibuturan ng iyong puso. Kaya nga, panawagan ko po sa lahat, sa mga nakikibahagi ngayon, sa mga nanonood ngayon, please, pakishare po ninyo sa Facebook, sa mga wall ninyo. Pakilike din po itong ating Pintig Puso. Pakishare ninyo, magkwentuhan tayo. Baka meron po kayong gustong ikwento dyan. Paano ba natin may experience yung happiness? Sabi nga ni Ate Cory, very true, Father, we should enjoy and treasure every moment. Oo, kasi alam mo, pag yung time, hindi mo naman kailangang awayin lagi ang asawa mo. Hindi mo kailangan talagang sumbatan yung asawa mo. Enjoy ang moment. Pag nakita mo siya, pasalamatan mo, Diyos, buhay pa yan. Then, baguhin mo yung dynamic. Huwag mong laging hinahanapan yung asawa mo, yung mga bagay na wala siya. Huwag mong hanapan. Wala nga siya nun eh. Wala siyang lambing, ikaw na yung maglambing. Wala siyang care, ikaw na yung mag-care. Diba? Kaya nga dapat, sabi nga ni Rex, nanonood daw siya, magpakabayad ka Rex ha. Ayan, si Rex. Sabi ni Rex, Father Joe, nanonood kami ni mami ko. O yan, Rex, bait ikaw lagi ha. So dapat bait, wag lagi galit. Okay? Dapat lagi masaya. Rex ha, pagkasama mo si mami mo, kasama si daddy, kasama si Ate Rhea, kasama si kuya, enjoy. Hindi yung sumbatan dito, yung mga ibang mag-asawa. Alam mo? Yung mga ibang mag-asawa, wala nang ginawa, hanapan ng ganito, hanapan ng ganyan. Kaya't yung anong meron sila, hindi na nila nai-enjoy. Kaya nga sa buhay na yun, paano tayo magiging masaya? Paano? Desisyonan po natin. Happiness is a decision. Kailangan po natin gawin. Kaya nga po, let's have muna yung tinatawag nilang a ritual. Sa mga nanonood po ngayon, please, sabay-sabay po tayo mag-share. I-share po natin ito. Itong atin pong live na to para po mas marami tayong mapalalahanan sa ating buhay. Alam nyo po, maganda po na isipin talaga natin na ang buhay napakaiksi. Alam mo, maganda rin. Maganda yung kanina yung nabasa ko kay Bo Sanchez,
yung mga realization niya na sa kanyang buhay. Alam nyo yung ang dami-dami po niyang dapat nating matutunan sa mundong ito. Alam nyo, ako ngayon, ang isang naidulot sa akin ng lockdown na to, alam nyo, yung i-enjoy ko yung pagkain. Yung hindi ako nagmamadali. I give up, sabi nga ni Bosa, I give up the habit of being hurry. Yung laging nagmamadali. Nagagawa ko, alam mo dati, kain ako, takbo dito, lipat doon, lipunta dito. Ngayon, naku, maniwala ka sa akin. Pag umupo ako sa kainan, ninanamnam ko yung mga pagkain, ninanamnam ko yung mga ano yung meron, para at least, alam mo, I have the time now. Alam mo, nagagawa ko ito, katulad nito, itong pintig puso na to, nagagawa ko itong ganito. Nagagawan ko ng paraan na ma-enjoy, makipagkwentuhan, pero yung sa labas, yun ang gusto ko sanang maulit, pero mahirap, makipagkwentuhan. Alam nyo po, pag uwi ninyo, mag-disinfect agad tayo, maglinis, then pag may time, subukan nyo pong umuwi kayo, tapos pagdating nyo sa bahay, nakaupo ka lang sa isang tabi. Kung wala ka pang asawa, makipagkwentuhan ka sa nanay mo, makipagkwentuhan ka sa tatay mo, magkwentuhan kayo about life. Kasi sooner or later, iiwan tayo ng ating mga magulang eh. At pag wala kang naiwan na magandang memories sa kanila, para ka lang sumakay ng LRT. Sumakay ka ng Martes sa LRT, dumaan lang, parang ganun lang. Walang significance. So ngayon mga kapatid, kailangan po nating, alam nyo ako, sabi ko nga sa inyo, I always enjoy the presence of each other. Kaya yung kwentuhan, yung tawanan, kaya nga minsan pag may kausap ako sa telepono, lalo pag yung nagra-random call ako sa mga kaibigan ko, lalo yung mga may sakit ngayon, I'm doing a random call. Especially today, marami akong natawagan, Marami akong natawagan today just to say hi. Naalala ko sila, parang ganun. I'm enjoying the present moment. I can still call. Alam nyo, wag na po nating masyado isipin yung bukas. Wag nating munang sobrang isipin yung sakit nung nakaraan. Enjoy the moment. Ano po? Enjoy the moment of being together. Ngayon pa lang. I-enjoy po natin yan. At sabi ko nga, kailangan po natin stop of being hurry. Huwag ka lagi nagmamadali. No? Huwag ka lagi nagmamadali. Kasi sooner or later, paano natin ito matitingnan? Paano natin makikita? Paano tayo magiging masaya? Ano po? Paano tayo magiging masaya? Unang-una, enjoy the presence, mga mahal mo sa buhay. Ayan. Alam nyo, pag tayo, kaya nga pag may time ka ngayon, pag marami kang ginagawa, alam nyo, the whole day, maghanap ka ng ilang oras o ilang minuto na tumawag sa mga taong hindi mo nakakausap. Yung mga taong mahalaga sa'yo. Oh, thank you for sharing po kay Ate Dulce, kay Ate Merly. Salamat. At sabi niya, ni Ate Dulce, thank you, Father Joel. I am very happy listening to your spiritual recollection. Meaningful, inspiring po talaga. Very touching. Thank you for the greetings, Father Joel. Thank you. Ingat ka po dyan sa Japan. Ano po? At mag-share po tayo sa mga friends nyo. Ikwento nyo, magkwentuhan po tayo. Marami po tayong dapat pag-usapan. Alam mo, unang-una po, pag-uwi nyo, ngayon mamaya magdi-dinner kayo, subukan po ninyo na i-enjoy. Walang TV, walang cellphone. Umupo lang. Naalala nyo yung meal fellowship na diniscuss ko last time, nung Easter recollection? Even Jesus Christ, He always enjoying the moment eating together with His disciples. Ano? Try mo yun. Subukan mong itry yun sa buhay mo. Kaya kapag sumikapan mo sana yan, hanapan mo ng paraan na maging masaya. Kung ayaw ng asawa mo sumalo sa iyo, ayaw mo na. Basta enjoy. Enjoy the moment. Kung wala kang makausap, maghanap ka. Tumawag ka, makipagkwentuhan ka. Maghanap ka ng kakausapin. At pag nakita mo yun, alam mo, isa rin na dapat dating makita, alam nyo,
yung present moment. Sa moment na ito, ano yung dapat nating ipagpasalamat? Alam mo, wag mo nang hintayin na magbago yung asawa mo. Wag mo nang hintayin na magbago yung anak mo. Wag mong gawing miserable yung buhay mo para lang pangarapin maging masaya sila. Maging masaya ka. You can be happy. You can beat the odds. Lahat. Alam mo, subukan mong magtrabaho na hindi lang pera yung iniisip mo. Subukan mong magtrabaho na meron kang hamon at ang hamon mo ay magbigay ng positivity sa mga tao, sa mga paligid mo. Ano? Alam mo yung tama na yung bintangan, tama. Ako ngayon, alam mo, ditong maghapon na to, I'm trying na makipagkwentuhan doon sa mga bata, sa mga scholars ko, magpunta ko sa opisina, at hindi ako nagagalit, tinitingnan ko lang, ini-enjoy ko yung parang, then lumabas ako kanina, andun ako sa rooftop, tinignan ko yung, at tumawag ako sa mga kaibigan ko, sa mga tao na gusto kong kausapin. Then, alam mo, nakapagbibigay yun ng kasiyahan. Yung mga napaka-stressful na mga sabihin natin, yung mga post sa Facebook, ignore mo na lang yun. Find time to be happy. Hanapan po natin ang paraan. Okay? So sana po ay mas maging masaya po tayo. Para makita natin, the Lord is happy when we are happy. The Lord is sad when we are sad. Alam nyo, may mga dapat i-celebrate tayo. Ano? May mga dapat tayong i-celebrate. Naku, celebrate po natin. Huwag po nating hintayin pa. Kaya nga alam nyo, nung isang araw, pagod na pagod yung May 1, yung aking mga alaga. Pagod na pagod yung staff ko. Tapos, nag-decide ako na umakyat kami sa taas. Yung mga pagkain namin niluto, inakyat sa taas, nagkwentuhan, naggitara, nagsayawan sila, nagkape, nag-coffee party, na hindi naman kailangan na mahal, mag-celebrate, maging masaya. Gawin nyo po yun, mga kapintig puso. Huwag po nating hayaan na matapos yung maghapon na tayo po ay hindi masaya. Alam nyo, kailangan po, dapat matutulog tayong may ngiti. Matutulog tayong merong saya. O kaya'y, pwede ka bang bago matulog ay makapagpasaya ka ng tao? Ano? Makapagpasaya ka ng tao. Especially ngayon doon sa mga naka-quarantine, we need to call them, we need to talk to them, or else, baka ma-realize na lang natin, wala na sila. Or, una man kaya, yung moment, yung pinakamalulungkot na bahagi ng buhay ng mga member ng pamilya natin, be with them. Yun lang po, kailangan po natin. Sabi nga po nila, dance like no one is watching. Alam mo yun, isang araw ba yun? 3 days, 4 days ago ata, habang yung mga volunteers namin ay nagre-repack para doon sa May 1 activity natin. Tapos alam mong ginawa ko, nagpatugtog ako ng music, nagsayaw-sayaw ako kahit ako marunong sumayaw. I enjoy the moment being with them habang nagre-repack, tawa dito, kwento dito, hamon dito, iba pa, mga kwentuhan, inisan, asaran. Pero alam mo, one thing is I am happy. Makita ko na may taong masaya kasi nabigay mo yung oras mo sa kanila. Kaya nga, kung may time ka, call your parents. Call your relatives and friends. Yung mga hindi mo po nakakausap. Hanapan po natin ang paraan yan. Huwag nyo na pong hintayin na mag-retire kayo para ma-enjoy nyo yung buhay. Ngayon pa lang po, promise, i-enjoy nyo na. Alam nyo, alam mo ako dito sa convent, no? Dahil gusto ko na ma-experience ng mga alaga ko yung sauna. Kasi mahal eh. Mahal mag-sauna. Alam nyo, ginawa ko? Nag-DIY ako. Bumili lang ako ng steam generator. Maliit lang naman pong halaga yon. Nasa 1,500 lang. Tapos nag-set up po ako ng isang room. At doon ko po pinasok yung steam generator. At ngayon yung mga bata, yung mga alaga ko,
Yung mga kasama ko na never sa buhay nila na-experience ang sauna. And now they are, no? Ang daming paraan para po tayo maging masaya. Kaya nga, pag merong pagkain, pinagsasaluhan, ninanamnam. Sabi nga nila, when you have a meal fellowship, itong tandaan po ninyo, ito po yung naalala ko dun sa recollection natin. When you have a chance to have a meal fellowship, enjoy what you are eating. Naalala ko pa yung yung dating superior ko, no? Every time nakakain ka ng masarap, enjoy mo yung masarap. Alam mo, sasabihin ng superior ko, sabi niya, alam mo ba, yung kinakain mo, 150 isang kilo yan. Alam mo ba, ng mga mahihirap, hindi nakakain yan. So, panahon na kung mga ganun, wag pong ganun, no? Habang may pagkain, pasalamatan ng Diyos, enjoy what you are eating, no? Enjoy what you are eating. Pangalawa, enjoy to whom you are eating with. Yung kasabay mong kumakain, enjoy mo yun. Alam mo, wala tayong, hindi natin kailangan kumain sa Manila Hotel para maging masaya. Hindi natin kailangan mag-spend. When you are with children, naalala ko pa yung kwento nung isang artista, habang ako'y nagdadrive, nakapanood ako doon sa isang interview kay Martinez. Sino ba yun? Yung Martinez na artista. Ngayon, sabi niya, mamimiss ko yung yung hininga nung apo ko, yung amoy ng apo ko, makipag-usap sa kanila, naglalaro sa kanila, tas pinapakinggan ko yung kwento. Nako, mga kapatid, habang kasama mo yung mga anak mo, apo mo, pamangkin mo, enjoy. Magkulitan kayo, maglaro kayo, makipagkwentuhan kayo. Sabi nga ni Mike, masarap po kausap ang mga bata. Ang sarap pakinggan ng mga pangarap nila. Ang ngiti at tawa ng mga bata, ang pinakatunay na kaligayahan. Naku, maniwala kayo. That is priceless. That is priceless. Sabi nga ni Lalago, thanks Father, tamang-tama po yan ngayong panahong ito. Live life to the fullest because life is too short. Correct. Naku, my goodness. Ang dami kong kilalang mga tao. Nakasimangot. Kung ano-anong mga ngayon, please, enjoy the moment of being together. No? Kaya nga, pagkasama mo yung nanay mo, tatay mo, enjoy them. When was the last time na nakipagkwentuhan ka sa nanay mo? Ha? Yung kwentuhan lang. Alam mo yung kwentuhan na naalala ko nung bago umalis yung nanay ko, bago umalis papunta ng Amerika 3 years ago, alam nyo, nakonsensya ako dun eh. Kasi 6 months yung nanay ko dito, tas ang busy-busy ko. At magkikita lang kami ng nanay ko, breakfast, balik na uli ako, magkita ulit kami ng dinner. Alam nyo, one week before siya umalis, nagmamadali ako, dami kong appointment, 3 ata appointment ko that time. Nakita ko yung nanay ko, gray hair na. Nagkakape siya doon. Tapos, walang kausap, nakatingin sa malayo. Alam nyo, nag-decide ako that time. Kinancel ko yung appointment ko. Pumunta po ako. Tinawagan ko yung ate ko. Sabi ko, labas tayo, magkwentuhan tayo. Alam nyo, lumabas kami, kumain lang kami sa isang restaurant naman, hindi naman mamahalin. In-enjoy namin yung moment na kaming 3 lang. Yung moment na andun pa kami sa probinsya, dun sa Kabanggan, yung buhay namin, pinagkwentuhan namin, and we enjoy life. So kailan nyo yun gagawin? Ano po? Ngayon, ang ginagawa ko ngayon, dahil hindi ko nga kasabay ang nanay ko, minsan pag may time ako, tinatawagan ko yun, itataon ko na kumakain siya. Dinner niya doon, breakfast ko dito. Then we will eat together. Yun yung ritual na ginagawa ko. Hindi ko man siya makasabay kumain physically, but at least kumakain kami together, kahit magkaiba ang time zone namin. Kaya ngayon pa lang, yun yung mga kasiyahan na hindi nababayaran. No? Hindi natin mababayaran yun. Hindi po natin kailangan planuhin yun. Kung ano yung binigay sa ating oras, being together,
Please enjoy that. Huwag nating hayaan. O si Albert Martinez pala yan, salamat. No? Alam mo, sabi nga ni Mike, can't wait to hug and kiss my mom and dad. 16 years na po pala silang huling nayakap at halik ko sa kanila. Nako, sabi ko sa iyo, Mike, ako nga, yung 3 years, yung 3 years na hindi ko nakikita yung nanay ko. How much more sa'yo, 16 years. Kaya nga, pag may time talaga tayo, mag-video call, kwentuhan. Kailangan yung kwentuhan na kumakain, pareho pa ikaw kumakain. At still, you can enjoy that. Kaya nga, pagkasama mo yung anak mo, wag sumbat dito, wag sumbat doon, yung mga kwan ngayon, i-enjoy nyo yung moment na nandyan siya, dinalaw ka. Pero mag-ingat po tayo, lalo na ngayon, may COVID. Pwede namang mag-video call, magkwentuhan na lang muna, ganun na lang muna tayo. Minsan kasi nami-miss natin yung opportunity na being together Kaya hi to Ate Baby Delgado. Sabi niya, good PM Father Joel, keep safe always. Ayan, kay Lourdes Patungan. Amen, Father. Ayan. Hi to Ate Berut, kay Ate Maribik, kay Tita Digna. At kay Biki Gigan. Ayan. Kay Ate Malu Santos. Ayan. Kay Rex Besmanos. At sa ba ang iba na nandyan? Mag-comment po kayo para mabati ko naman po kayo. Salamat po sa mga nagtsatsaga po sa kwentuhang ito. Mag-share naman po kayo para po ating mapag-usapan. Paano ba maging masaya? Ayan, gato nga. Yung mga happy moments nyo bilang may asawa. Kwento nyo nga dito sa ating Pintig Puso. Kamusta kayo? Ano yung happy moments na hindi nyo kailangang gumastos ng mahal para lang maging masaya kayo? No? Can you tell me something about it? Mag-share po tayo. Baka meron po kayong gustong i-share. Na mga bagay-bagay sa buhay sa atin pong ginagawa ngayon. Sana po ay maging masaya po tayo. Mag-ingat po tayo, manatili po tayong ligtas. At sana po ay makita po natin yung mga bagay-bagay sa mundo. We are praying for sa mga may kwan po ngayon. Yung mga may sakit. Ayan, nakwan po natin. Ayan, kay Tita Luz Alegria, kay Patricia Estrella. Ayan, magkwento po tayo. Kamusta na po tayo? At alam nyo po, habang kasama nyo po yung mga anak nyo, tapo nyo, enjoy nyo. Mga nanay at tatay nyo, sabi ni Ate Jopet Garcia Ruque, sabi niya, totoo, Father Joel, husband at isang anak ko, weekly lang nakauwi dahil sa pandemic. Pero tuwing may meal time, video call kami at sabay kumakain. Di ba ang ganda? Kay Michelle Villanueva, hi Father, si Johan po. Hi Johan, how are you? Ingat ka lagi. Naku Father, nakaka-stress, nakakakulong lang sa bahay dahil sa pandemic na ito. Yes, tita, nakaka-stress nga po. Pero, you can still enjoy yung mga halaman, magtanim, maglinis, at the same time, tumawag sa mga friends, sa mga hindi natin nakakausap. Ayan. So, sana po ay hanapan po natin ng paraan. Huwag po nating hintayin. Alam nyo, huwag nyo pong hintayin yung oras na maging masaya kayo. Ngayon po yun. Ngayon na po yung tamang paraan para maging masaya tayo. Huwag po tayong, sabi po ni Cory, sabi niya, Father, nandito ako ngayon sa Batangas, dumalaw sa nanay at kapatid ko, ibang pakiramdam at muli silang nakasama after ilang months, and especially malaking bagay nakasama ko sila habang dumaran ako sa stage na ito ng loneliness. Yes, naiintindihan ko yan, Ate Cory. Yan nga, yung aking ka-birthday, na asawa mo, namatay. So, last year. So, ngayon, maganda, enjoy your moment with them. Naku, kasama mga magulang mo. Kay Mervin Perez, natuwa ako sa kabro mo sa CFI, si Dr. Frontliner, soon to be blessed. Kwento nyo naman sana ang life niya. Kaka-inspire. Kabaro kami sa langit na, nako, yun nga pala, ito magandang pagkakataon, Kay Roselyn San Jose, Galsim, Roselyn, kamusta ka na? Kwento ko lang sa inyo, tama, sabi ni Mervin. Alam nyo po,
si Dr. Emmanuel Stablum ay soon to be beatified. Naghahanap na lang po ng day kaya na siya si beatify. Alam niyo po yung ginawa niya na ibinuhos, alam mo ba, ang sama-sama din ng loob niya sa superior niya. Tulad ko dati. Ang sama ng loob niya sa superior niya. Bakit? Gusto niya magpare, hindi sa pinagpare. Ang ginawa niya, ginawa siyang doktor, nag-aral siya ng medicine, at doon ginamit niya yung pagiging doktor niya. Alam niyo ba na meron po siyang estatwa doon sa Israel? Bakit? Nung panahon po ng Nazi, nung ni Hitler, marami po siyang na-save ng mga Hudyo. Ginawa po niya, nilagyan po niya ng mga aesthetics, nilagyan po niya ng ano-anong mga kwan, para lang po maligtas sila. Naku, my goodness. Ang dami po niyang nagawa mabuti bilang doktor. Kaya saludo ako sa mga doktor ngayon, mga nurses. Naku, minsan magkwentuhan tayo, pagkwentuhan natin yung buhay niya. Okay? Sabi niya, sabi ni Lalago, maswerte po talaga tayo nakastay sa bahay dahil yung iba nasa ospital gustong umuwi sa bahay. Correct. Nako, sabi na may Angel Valderrama. Sabi niya, tuwang-tuwa po kami ng kapatid ko, nagyayakap namin si Mami right after na mag-negative swab test siya. Nag-iingat lang din kasi siya, kaya lagi kami dumisa sa kanya physically. Okay yun, nako, mag-ingat talaga tayo. Ano po, sadya po talagang nakakamiss yung bagay-bagay na yan. Sabi nga po ni Roslyn, thanks Pads, kahapon, kadadalaw ko kay tatay, kay Let's Stay sa bukid. Miss you too, talaga pong napakahirap. Sa mga frontliner, sabi ito Mervin, isa itong youth ng diocese, isang dakilang frontliner. Mabuhay ka, Mervin Perez. Kami po, Father, sa pamilya, frontliner, tuwing magkakasama kami off duty, lagi kaming nagse-celebrate ng buhay. Salamat at buhay pa kami. Kasi namin alam kung kami ang next na tatamaan ng COVID. Gayun pa man, sama-sama, kwentuhan, kainan, at kwentong may kwenta. Nagpapalakas sa amin ng loob ng frontliners kapag duty. Naku, totoo yan, Mervin. Sadya talagang ako'y saludo ako sa'yo. Salamat nga pala sa binigay mong book sa akin, sa regalo mo. Timely yun kasi Day ni Mary. Inuunti-unti ko na siyang basahin. Kay Gia Inserto Imperial. Yes, Father, enjoy po ako mag-alaga ng mga tanim ko. May bulaklak na, maganda pa. Pinupost ko sa FB, nagpapasaya po sa akin. Bakit ko alam? Madami po nagre-react. Ayan. Always praying, Father, na sana po matapos ang pandemic na ito para masaya na po ang lahat. Ate Medin, wag mo nang hintayin na matapos yung pandemic para maging masaya. It's time to be happy ngayon. Always praying na yan. Magdasal tayo ngayon pa lang. Kaya nga sa inyo pong lahat, ngayon po, pagkakataon natin, wag po nating hintayin na tayo po ay, kami po sa e-prayer, sa ginagawa namin sa e-prayer, tumatawag po kami, nangangamusta, nagkukwentuhan. Naku, ang dami po nating dapat ipagpasalamat. Kaya nga sa inyo pong lahat, ligit sa lahat sa mga benefactors ng ating parokya, kayo pong nagbibigay ng buhay sa mga project ng ating parokya. Kaya kayong lahat, mga kapintig puso, hanapan natin ang paraan paano tayo magpasaya at maging masaya. Ang pagiging masaya, ang kasiyahan, when you start to forget about your happiness. You offer that sa mga tao, pasayahin yung mga kaibigan, mga kakilala. At yun ang magpapasaya sa atin. Ayan. Kaya Ate Edith, alam ko, yung pinagdadaanan nyo, congratulations sa kabila ng itong pinagdadaanan ng Latayan family. Nakita ko kanina si Vincent pumasa. Ngayon, nakakatuwa. Talagang hindi tayo pinababayaan ng Diyos, Latayan family. Ate Edith, congratulations. Kaya mo yan. Kay Ate Yoli, kaya mo yan. Talagang marami pa tayong dapat i-celebrate together. Marami pa tayong dapat ipagpasaya. Sana po madami tayong dapat i-consider na mga tao, tawagan, kumustahin, ipagpasalamat. Kaya yung nararanasan nating problema ngayon, yung COVID, pwede pa rin maging means yan ng Panginoon para maging masaya tayo. Kaya nga't sana, kaya ngayon, pinagdadaanan natin, pag yung kaibigan ko nga, nag-celebrate siya ng birthday niya, naka-quarantine sila ngayon. Ako, nalulungkot ako, but I'm still happy kasi, yes, pinagdarasal ko kayo, Ate Edith,
kayo ng asawa mo, pinagdarasal ko si Ed, si Vincent, pinagdarasal ko yung bunso mo. Ayun, pinagdarasal ko rin na ngayon na kay Ate Merly. Naku, mag-ingat po tayo. Thank you, Mike, praying for my vocation. Maraming salamat. Pinasasabi po ng ate ko kung minsan hirap maging masaya kapag kulang ang budget, paano daw? Alam mo, tayo pong mga tao, yung maliit na pera noon, masaya na tayo. Yung maliit na sweldo noon, masaya na tayo. Pag lumalaki kasi yung sweldo, lumalaki yung pangangailangan. Maniwala ka, yung maliit na budget na yan, pwedeng pagkasahin. It is not about the food. It's about the person who are with you sa pagkain habang ini-enjoy mo. Masarap ng pagkain mo. Pero galit naman kayo mag-asawa, magkaaway naman kayo. Walang mangyayari sa atin. Daily intercessory prayer po kami ng mga handmaids of the Lord. Kita-kits kami sa video call. Congratulations kay Gia. Magandang idea yan. So alam nyo, ang dami nating dapat ipagpasalamat talaga sa ating pong mga nangyayari sa atin ngayon, sa mga mga karanasan natin. Hanapan po natin ang kasiyahan. Tignan po natin. Alam nyo po, sabi nga nila, si Jesus bakit sa muling nabuhay? Para ipaalala sa iyo ng pinagdadaanan mo ngayon ay malalampasan mo. Ang pinagdadaanan mo ngayon ay mabibigyan ng katarungan ang mga mabigat mong nararamdaman. The only thing is, enjoy what you have. Enjoy mo ano yung meron ka ngayon. Enjoy mo kasi nga bigay sa iyo ng Diyos yan. Ipagpasalamat mo. Mga kapintig puso, bago natin tapusin ito, gusto ko munang samahan niyo ako sa isang munting panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ipinagdarasal po namin ang lahat po ng may karamdaman dala ng COVID-19. Panginoon, bigyan mo po sila magandang kalusugan. Panumbalikin mo po ang kanilang kalusugan upang makabalik na sila sa kanilang paglilingkod sa kanilang pamilya. Ingatan mo po, Panginoon, ang mga frontliners namin. Ang mga doctors, ang mga nurses, ang mga medical technologists, ang mga frontliners ng hospitals, nasa medical field, lahat po sila, Lord. Pinagdarasal din po namin ang lahat po ng mga may sakit. Lord, tulungan mo po kami. Tuluan mo kami kung paano maging masaya sa maliliit na bagay. Doon namin sana makita ang kasiyahan at hindi kami naghihintay ng malaking bagay para maging masaya. Ngayon po, Lord, we are claiming we need to be happy and you are our source of our happiness. Lord, bless us. Bless the families who are watching me right now. Bless them with good health. We are claiming, O Lord, bless them with wealth. Bless them with material possession. Bless them, Lord, sa lahat ng mga hinihingi nila. Lord, ano man po ang kalooban mo para sa aming lahat, inihingi po namin ito, na sana po matanggap namin. Thy will be done, O Lord. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, magandang araw po sa lahat. Hi po kay Ate Emelda Guerrero, kay Ate Juliet. Sabi niya, ang kasiyahan po ay hindi lahat nakukuha sa material na bagay para maging masaya po tayo kung ano meron tayo. Just enjoy life. Basta meron buhay, pasalamat tayo sa Panginoon. Ayan. So mga kapatid, sa inyo pong lahat, I'll be praying for you. Please comment ano po yung intention ninyo. And tomorrow, I will offer that. Mamaya po, may rosary po ako. I'm praying the rosary gabi-gabi. So mamayang gabi po, ay sana po ay samahan niyo ako. I'm praying alone the rosary kasi I want to offer it sa mga may sakit, yung mga kaibigan ko na may COVID. Pinagdadasal ko kayo sa aking rosary, sa aking meditation sa gabi, sa lahat. I'm praying for you. Mag-ingat po tayo. Mahal po tayo ng Panginoon. Tayo po. At bukas, ayan, mga kapintig puso, maganda po yung kwentuhan natin bukas. Thank you kay Mike. Sabi niya sa mga nanonood ngayon, ipagdasal po natin si Father Joel. I really need your prayer. Kailangan ko po yung panalangin ninyo para mas maging matatag pa po ako sa hamon sa akin. Pagdasal niyo po ako. Ako po kasi ay paalis, at ako po ay pupunta ng Italia. Ipagdasal niyo po ako na ano man po yung mission na ibinibigay sa akin po ng Panginoon. Ano man po yung mangyayari, ay hayaan niyo po na ang kalooban ng Panginoon ang maganap. Pagdasal niya po ko, by July po siguro, in God's will, makaalis po ako for Italy. Okay, mag-alala, babalik po ako. At bukas po tayo, meron po tayong
kwentuhan ulit. Pag-usapan po natin yung mga accounts ni Figapeta. Ayan, pagkwentuhan po natin ano yung mga nangyari doon para maintindihan po natin ang ating 500 years of Christianity. Sa inyo pong lahat, mga kapatid, mga kapintig puso, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lagi. Ingat po tayo. Mag-comment lamang po kayo dito yung mga intentions po ninyo. I'll be praying po mamayang gabi. Isasama ko po sa mga prayers ko, babalikan ko po yung mga comments ninyo. I'll be praying for both of you. Sa lahat, sa inyo pong lahat, God bless, God bless, God bless. Ingat po. Bye-bye.